Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Maglobal sa TFC, The Filipino Channel. Nandito kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya at mas makabuluhan. Kapamilya, meron ka bang pangarap sa buhay? Malamang ang sagot mo, oo naman. Alam mo bang pwedeng sirain ang buhay mo ng iyong mga pangarap? What? Siguro, ha? Pwedeng sirain ang buhay natin, ang ating mga pangarap. Opo, kaya makinig po kayo mabuti dahil marami na pong buhay ang nasira dahil sa kanilang mga pangarap. Nako, tignan natin ano kaya yan. Good news, mamaya. Pag-uusapan natin kung ano-ano ang pwedeng mangyari kung susundin natin ang ating mga pangarap or dreams. Sa ating episode na Unfollow Your Dreams. Malamang medyo ngayon, parang nalilito na kayo. Huwag mag-alala. Tapusin niyo po itong programang ito. Promise, may matututunan kayo magpapabago ng buhay niyo. Matutunghayan din natin ang successful business journey ni Gina Criste. Pero bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or one story can change your life. At para ganahan tayo sa buhay, we should always endeavor to bloom wherever we are. Makakasama natin ang Vice President ng Banura Home Health and Edsan Solutions and outstanding author of book Bloom on the Battlefield na si Amabel De Leon. Amabel! So I want to share some 4 tips from my book, Bloom on the Battlefield. Some practical ways in overcoming your challenges. Pinaka number 1 dyan, talagang number 1 siya. Trust in the Lord, trust in God with everything that you have. Kung ano man pinagdadaanan mo, at the end of the day, He's the only one who can guarantee talaga na kakayanin mo. Aabot ka sa finish line, talagang ma-overcome mo kahit anong pinagdadaanan mo. Kasi God wants us to be dependent on Him, diba? Number 2, focus on the things within your control. Number 1, sarili mo, within your control. Yung ibang tao, hindi mo makakontrol, but you can control yourself. So, ano makakontrol mo? Your attitude, the way you think, the way ka, diba? Mag-isip ka. So, feed your head, your mind with good things. Yun, makokontrol mo yun. Number 3, do not isolate. Yung mga friends mo na nandiyan sa paligid, grab on them, right? Because 2 is always better than 1, according to Ecclesiastes 4:9. So, mga friends natin, yung mga families natin, friends, ano yun, mga gift ni Lord sa atin yun. So, use those resources. Those are meant for you to keep going and overcome challenges in life. Lastly, avoid negative people. Yung mga negative people dyan, tanggalin mo sa buhay mo. Kasi you want those friends that are able to inspire you, empower you, spend more time with those kind of people para naman ma-influence ka to overcome your challenges na pinagdadaanan mo. And always remember, bloom on the battlefield. Maraming salamat, Amabel, sa iyong mga tips para mag-bloom on the battlefield. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Edsan Solutions. Kaya avail the book of Bloom on the Battlefield, Medical and Healthcare Essentials when you visit www.edsansolutions.com. Ang tulong pampagana natin ngayon itungkol sa isang matapang na lola. Makikinig po kayo mabuti, baka kayo to. Isang gabi, may isang magnanakaw na pumasok sa bahay ng isang lola. Nang malaman ng lola na may magnanakaw sa kanyang bahay, nag-isip siya kung ano ang kanyang gagawin. Yan. So, hintayin niyo po kung ano ginawa ni Lola. Bigla na lang siyang nag-quote ng verse sa Bible at sinigaw niya ang verse na Acts 2:38. So, biglang huminto ang magnanakaw at hindi na gumalaw. Nang dumating ang mga pulis, nagulat sila kung paano nagawang itigil yung nakawan. Ng isang lola. Grabe, na wala man lang siyang weapon. Puno armas, grabe. Correct. So, tinanong ng pulis yung magnanakaw, bakit hindi mo tinuloy ang pagnanakaw? Natakot ka ba sa verse na Acts 2:38 na sinabi sa ng lola? Ang sabi ng magnanakaw, anong verse ang sinasabi ninyo? Ang akala ko, meron siyang Acts at 2:38 na baril. Yun po ang nangyari. Kala niya, natakot po dahil kala niya may palakol at may 238 na revolver po
yung matanda, kaya tumigil siya. Siguro tanong niya, sino na matututunan natin? Ang ganda po na matututunan natin. Number 1. Listen Yun, carefully. doon po sumabit yung magnanakaw. Bakit? Hindi niya nadinig mabuti yung sinabi ng matandang verse. Ang akala niya, palakol at barel yung hawak-hawak niya, kaya natigilan yung magnanakaw. Ganon din po sa buhay. Yes. Isa sa malaking dahilan ba't sumasabi tayo sa buhay, hindi tayo nakikinig mabuti. Mga bata, hindi tayo nakikinig sa ating mga magulang. Mga empleyado, hindi tayo nakikinig gano'n sa ating mga boss. Kaya namamali ating trabaho. O sa ating lahat, kung minsan hindi tayo nakikinig sa Diyos, kaya hindi natin nagagawa yung dapat natin gawin. So yun po ang problema natin, hindi tayo nakikinig, kaya hindi gumaganda ating Or buhay. minsan, jumping to conclusion, Mhm. di ba? Na meron ka lang narinig, nako, iba na yung interpretasyon mo. Sabi nga ng Bible, be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. So kailangan, napaka-importante, Diyos na po ang nagsabi doon, matuto tayong makinig ng mabuti. Kasi po, yun ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Listen. Number 2 lesson. Number 2, when in doubt, don't guess. Ask. Yan. So, sana'y magnanakaw, tinanong, anong action nga? Doon, di pa natin pwede i-apply yun. Di ba? Kasi magnanakaw. Pero sa ating buhay po, pwede natin i-apply. May mga pagkakataon sa buhay natin na may nadinig tayo. May sinabi sa atin ng magulang natin, o sinabi sa atin ng boss, o God. Parang hindi yun, parang yun. Pero parang, so, huwag manghuhula. Siguro ito sinabi niya, ito gagawin ko. Huwag po. Kung hindi ka sigurado, pwede kang magtanong uli. Hindi po masamang magtanong uli para makasiguradong tama ang iyong nadinig. Kasi po, ang action mo ay nakadepende sa iyong nadinig. Yes. Eto pa ha, number 3, act on what you believe in. Ayan, so isang napaka-importante po. Yung magnanakaw po, ang galing. Nakinig siya, ang sabi niya, may axe at 2.38 na revolver. Naniwala siya. Kaya siya, Yun ang action tumigil. niya. Oo. Okay, pero napahamak siya on that case kasi nagkamali siya sa pandinig. Pero kung din sa atin po ito application, may mga pagkakataon sa buhay natin, may nadidinig tayo. Nadidinig natin sa magulang natin, sa boss natin, sa Diyos, sa simbahan. Oo. Umileba po kung minsan, nakikinig lang tayo, hindi natin pinaniniwalaan yung ating nadidinig. At dahil hindi natin pinapaniwalaan yung ating nadidinig, Hindi mo gagawin. hindi mo nagagawa. At Yes. dahil hindi mo nagagawa, hindi mo matutupad yung dapat matupad sa buhay mo. Kamukha ikaw ngayon. Naniniwala ka marami pang pwede mangyari maganda sa buhay mo. Tama. Ang tanong, naniniwala ka ba talaga? Kasi kung naniniwala ka talaga, may gagawin ka para marating mo yung paniniwala yun. Kung naniniwala kang aasenso yung buhay mo, yung action mo susunod. Yes. So Diba? you need to believe. Oo, you need to believe. So, act on what you believe in. Ikaw ngayon, ang dami mong pinaniniwalaan. Mananatiling pananiwala yan at walang resultang maganda sa buhay mo kung hindi ka kikilos at gagalaw. Act now! Yes. Number 4. Ayan. Be ready at all times. Ayan, yan po, balik tayo po kay Lola. Si Lola po, hindi natin alam na may magnanakaw. Nabigla lang siya. Pero alam niyo po na ba siya? Nag-isip siya ng pagkakataon o nag-isip siya ng paraan. Ano kaya gagawin ko magnanakaw? That's one thing you need to do. At dahil handa siya, hindi siya nagpanik, nakapag-isip siya at ginamit niya ang Acts 2:38. Yes. Actually, ang oo. purpose po ni Lola doon is para pasabihin na may Diyos na nagmamahal sa kanya o may Diyos na pwede magprotekta sa kanya. So, yun ang purpose niya ron. At because of that po, na-save siya sa isang matinding problema. Tsaka 'di ba kapag lagi tayong handa, Mm-mm. 'di ba yung you already pre-decide, no, Mm-mm. yung ginagawa, mas magiging mas maganda yung response mo So, sa ganun isang din po sa sitwasyon. buhay nyo. Kung kayo palaging handa magbigay ng serbisyo, palaging handa na hindi kayo magagalit, hindi kayo mainis, palagi handa gagawin nyo yung tama, malaki po ang posibilidad magawa nyo yung tama, and because of this, gaganda po ang buhay mo. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Huwag BBTU. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasa Mo Global. Ako pa rin po inyong kapamilya, Avelyn Garcia. Dadakon tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang buhay.
Simulan natin ang tulong pampaganda ng buhay sa pamamagitan ng tulong kalusugan. Mula yan sa Certified Nutritionist and CEO of Trinity for Health, Salad Master Dealership in Santa Clarita, California, na si May Gonzalez. May! Sa ating tulong kalusugan, pinag-usapan po natin sa ating last episode ang first 3 enemies of nutrition, which is peeling, water, and oxidation. Ngayong araw naman po na ito, pag-uusapan natin ang remaining 3 enemies of nutrition or kaaway ng nutrisyon. Simulan po natin sa excessive heat. According to a study at University of Wisconsin Hazelton Laboratory, we should cook our food below 200 degrees Fahrenheit. Pero alam niyo po ba na ang boiling is actually 212 degrees Fahrenheit? Ang mas mataas pa na temperatura sa boiling is steaming. That's 232 degrees Fahrenheit. Akala natin ang steaming masustansya, no? Sinasabi natin na healthy ako, mag-steam ako ng vegetables. Hindi natin alam na ang boiling and steaming can kill 50 to 80% of the nutrition of the food. At ang isa pa pong pinakamataas na temperatura ay either broiling or ang pag-ihaw, which can also cause carbon formation in our food, also microwaving. Makikita naman po natin yan na pagka po tayo nagiinit ng pagkain sa microwave, paglabas ng pagkain dry. Diba? Wala ng texture, wala ng flavor. It only goes to show na every time we heat our food in the microwave, we kill all the vitamins and the minerals. And also, there are studies that shows na yung radiation na gagaling sa microwave is not very good for our health. And then the other enemy of nutrition is excessive fats and oils. When we eat so much fats and oils, it's harder for our digestive system to digest the food that we're eating. Isipin na lang natin, ano po ang mangyayari sa ating mga tubo sa ating lababo pag po lagi tayong naglalagay ng oil? Diba po nagka-clog? And we have to call a plumber. At ano po ang sinasabi ng plumber? Sinasabi po ba ng plumber na, as long as you choose the right kind of oil, hindi magka-clog ang inyong lababo. Lahat ng oils pwedeng makaklag ng ating mga lababo. What more in our veins and arteries and even our heart? Don't you think that it's better to lessen or eliminate fats and oils in our diet? And then the next enemy of nutrition is the cookwares or the pots and pans that we're using. Is it safe? Wala ba itong mga chemicals? Yung po bang mga materials na to ay hindi humahawa or leaching in our food? Isipin na lang po natin, yung pong mga non-stick coated pans. Di ba po, ingat na ingat tayo na hindi yan magasgas? Kasi pag nagasgas, alam natin na pwedeng pumunta yan sa ating pagkain. At ito po yung pagkain na of course kinakain natin. Isipin na lang natin that we are what we eat. And the food and the quality of food and the vitamins and the minerals in our food is not only as good as the ingredients, but where we are cooking it. So tandaan lang po natin that we are what we eat and we're the only one that can take care of our health and our bodies. So ito po si May Gonzalez from Trinity for Health, Salad Master in Santa Clarita, California, na nagsasabing, be happy, healthy, and blessed. Maraming salamat, May, for the healthy tips about enemies of nutrition, Part 2. Kaya mga kapamilya, abangan po ang iba pang episode ng Tulong Kalusugan mula kay May Gonzalez. Kapamilya, bahagi na ng tulong pampaganda ng buhay ang kung kaya niya, kaya mo rin. Extraordinary and outstanding Filipino entrepreneurs in the United States are featured. Nais namin na ang bawat kwento ay humimok sa inyo na maniwala at umaksyon sa inyong mga pangarap na maging negosyante. Dahil ang paniniwala namin kung kaya niya, kaya mo rin. Today, we have a guest business personality who will inspire you. Siya po isang business owner in the food industry in Los Angeles, California. Siya rin po isang outstanding life insurance living benefit specialist. Nakakasama po natin siya sa usapang life insurance sa Tulong Ko Pasamo Global, kung saan nagbibigay po siya ng edukasyon patungkol sa life insurance.
Pero mas mainam na makilala nyo pa siya at paghugutan ng inspirasyon. Dahil kung kaya niya, kaya mo rin. Sa kanyang life insurance business, siya ay kabilang sa Elite and Super Trip Qualifier. Sa galing niya, napakarami na niyang awards at incentives. Kasama na dito ang free travel sa iba't ibang bansa. Siya rin ay kabilang sa Deferred Compensation Qualifier with Company Equity Ownership, a 6-figure income earner, and a member of a $1 Million Club Ring. Please welcome Miss Gina Criste. Magandang babae sa iyo, Gina. Welcome back! Tutulong ka pa sa mag-global. Magandang babae din sa'yo, Miss Evelyn. It's nice to be back here again. Oo nga. Alam mo, Gina, sa totoo lang, ang dami-daming mga nakikinabang sa iyong usapang life insurance segment. So, thank you so much for providing. Thank you din at nakakatulong pala ako sa mga kababayan ko. Oh, Gina, ilan taon ka na dito sa Amerika? Naku, 24 years na. Huy, ang tagal ha? Yes. Parang 26 years old ka lang eh. So, mga 2 years ka nagsimula. Oh, Gina, tanong lang, paano ka napunta dito? Ano yung proseso or path na dinaanan mo? Originally kasi, family petition yun. Kaso nag-overage na kaming lahat. So, ang father ko lang ang naunang pumunta dito. And then, ni-refile na lang kami lahat para makapunta dito. Oh, blessing talaga si tatay. Oo, si tatay talaga ang dahilan ng lahat. Oo. And then, siguro, ano ang simulang trabaho mo nung nandito ka sa Amerika? Negosyante na ba kaagad pagdating mo dito? Ay naku, hindi. Mahirap yun. Ang ginawa ko, napakahirap ng una kong trabaho. Oh, anong trabaho mo? Sa Ralph's. Oh, supermarket? Oo, Ano ginawa mo sa supermarket? So, naging stocker ako doon, Oh. naging bagger ako doon, nagtutulak ako ng cart doon. Nagtrabaho din ako sa medical office as medical biller. Paano ka naging negosyante? Naging negosyante. Well, yung mindset ko talaga, even nung nasa Pilipinas pa ako, sa negosyo. Oh. Oo, actually, alam mo, Miss Evelyn, college days ko pa lang, nagtitinda na ako ng kung ano-ano. Ano talaga? Damit? Oo! Alahas? Yes! Sapatos? Oo. O ano pa? Refrigerator! Ano? So, pati microwave? Oo! O pati toaster? Yes! Ay, ibang klase to. Talagang nasa dugo mo na talaga ang business-minded, no? Oo. Hulaan mo kung anong tawag sa akin. O, ano tawag sa'yo? Walking department store. Ibang klase, pag nakikita ko, ay, pabili nga lampshade. Ay, pabili ng kortina. Ay, Exactly. Ibang klase ka, Yes. dear. So, ibig sabihin, nagbabiyahe ka rin sa iba't ibang bansa? Yes. I used to go to Hong Kong, Oo. Thailand, Singapore, para mamili ng kung ano-ano, para ilagay ko doon sa aking boutique sa Green Hills. Oy, oo, sa Green Hills, di ba? Oo. May mga stall doon. Oh, yes. Ginawa ko yun. So, ibig sabihin, yung pagiging business-minded mo, dinala mo dito sa Amerika. Dinala ko dito sa Amerika Oo. kasi po, ayoko po na habang buhay naman po akong W2 or employee. Gusto ko naman po magkaroon ng sarili ding negosyo dito sa States. So, ibig sabihin, hindi ka na nagpunta dito na negosyante ka na kaagad, dumaan ka doon, nakapag-ipon ka, and then ngayon, business owner ka na ng isang Yes. food industry, and at the same time, yung business mo sa life insurance. Yes, mga kapamilya, hindi ka po pupunta dito na mag-uumpisa ka agad as business owner. Kung meron ka pong kapital, opo, pwede po yun. Pero kung wala po, siyempre po, nagdaan po kami sa hirap. Bagamat may mga problema or challenges, no? Itong pagpasok mo sa negosyo, ano naman ang ganda or beauty na nandito ka sa life insurance business? Unang-una, time flexibility. I can actually work from home. We can get trained virtually or in person. Isa pa, no experience required. Di ba? So, kumbaga, mas pipiliin ko na to. And isa pa, pwede kang magkaroon ng business in all 50 states, pero isa lang yung life insurance license mo. So, ibig sabihin, isang pag-aaral, isang lisensya, pero 50 states covered mo. Yes! Ibang Non-resident klase. license fee lang ang katapat dun sa ibang states. Oo. Pero Gina, siguro ano yung maipapayo mo sa mga Pilipinong gustong pumasok sa life insurance business, and any last words sa ating audience? Sa mga tao pong nanonood dito, sa aking mga kapamilya, don't allow the rejections of other people to cause you to reject yourself.
No matter what you go through in life, no matter how many disappointments you suffer, just move forward and keep going. Don't listen to others who says you can't do it or you won't be successful in any kind of business. Just keep making progress, keep learning, keep improving, always be nice to people, and always practice gratitude. And most importantly po, praise, honor, and glorify God. Grabe naman yan, Gina. Sobra naman ako Oh, na-touch. syempre si God yan eh. Oo. Dahil lahat sa kanya yan eh. Oo, hindi ka talaga magiging successful sa isang negosyo kung wala ang Diyos sa buhay. Exacto. Thank you so much, Gina, ha? Until next time, ha? At syempre, aabangan namin ang usapang life insurance segment. Thank you, Miss Abilene. Thank you so much. And I'm more. so grateful. More power to you. Salamat na maraming salamat. At syempre, mag-look forward tayo sa usapang life insurance ni Gina sa mga susunod na linggo. Kapamilya, nadinig nyo na ha, ang successful, happy, and significant business life ng ating featured business owner na si Gina Crise. Laging tandaan ha, kung kaya ni Gina, kaya nyo rin! Layunin ng segment na ito na tulungan at ma-encourage ang bawat Pilipinong gustong magnegosyo dito sa Estados Unidos. Sana ang bawat kwento ay tunay na magpaganda ng inyong buhay. Kaya kung na-inspire kayo kay Gina, huwag nyo namang hayaang huminto sa inyo. Ipasa nyo naman sa iba. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Tulong ko asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Di Garcia pumuli. At Abilene Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. kung saan hahanap tayo ng paraan para madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, mayroon kaming babala sa inyong lahat. Makinig kayong mabuti, baka ito ang kailangan nyo madinig. Ano yon? Stop following your dreams. Nako, malamang nagulat kayo. Bata pa tayo, yan ang ating nadidinig, di ba? Follow your dreams. Tapos ngayon, sasabihin namin na stop following your dreams, parang medyo malabo. Opo, tama po ang inyong nadinig. Stop following your dreams. Kailangan po itong madinig ng lahat ng tao dahil maraming buhay ang nasisira because they follow their dreams. Totoo po yan. Kaya makinig kayo mabuti. Bibigyan namin kayo ng mga example para makita nyo may mga taong nasira ang buhay dahil sinunod nila ang kanilang mga pangarap. Pero bago kayo magalit o mainis sa amin, pabayaan nyo muna kaming magpaliwanag. Una, hindi masamang magkaroon ng dreams o pangarap. Maraming tao ang gumanda ang buhay dahil sa pangarap at meron silang mga dreams. Yan. So napaka-importante po. Hindi po masamang magkaroon ng pangarap. Pangalawa, hindi lahat ng ating dreams ay magpapaganda ng ating buhay. Totoo po yun. Kaya, makinig kayo muna, stop following some of your dreams. Hindi po lahat ng ating pangarap ay maganda. Kaya nga po, papaliwanag po namin sa inyo ano yung mga dreams na hindi natin dapat sundan o unfollow our dreams para gumanda ang ating buhay. Good news, pag-uusapan natin kung ano-ano mga pwedeng mangyari kung susundin natin ang ating mga pangarap or dreams. Sa ating episode na Unfollow Your Dreams. So, malinaw po ha. May magandang dulot ang pagsunod sa pangarap pero meron din mga pangit at yun ang pag-uusapan natin. Kung mali ang pangarap mo, ano ang mangyayari sa buhay mo? Ano-ano Yes. mga pwedeng mangyari kung susundin natin ang ating pangarap or dreams? Warning number 1. Baka sirain ng mga dreams mo ang buhay mo. Una pong warning, baka sirain. Hindi ko sinasabing lahat, pero marami na po kaming nakilalang tao na sira ang buhay sa pagsunod, sa pag-follow ng kanilang mga pangarap. So, ayaw po namin masira ang buhay nyo. Kaya, pakinggan nyo itong aming paliwanag. Gaano na ba karaming tao ngayon na nasira ang buhay dahil sa kanilang dream na magkaroon ng sariling kotse? Yan. Diba, hindi naman masamang magkaroon ng sariling kotse, kaya lang may tamang panahon at paraan sa lahat ng pangarap. Yan. So, makinig po kayo muna. Halos lahat tayo gusto natin magkaroon ng Yes. sariling kotse. Ang problema po minsan, wala pa sa panahon, wala pa sa takdang oras, wala pa kakayanan, pinipilit natin magkaroon ng kotse. Ano po nangyari? Bibili tayo ng kotse ng installment. Yung ating pang down payment, uutangin pa rin natin. Ano mangyayari? Babayad tayo buwan-buwan. Nababaon o mababaon tayo sa utang dahil sa ating pangarap na magkaroon ng kotse. And because of that, isang araw, yung kotse yung pinaghirapan natin, ibebenta uli natin ng palugi.
Bakit? Wala na tayong pangbayad. So, nasira ngayon ang inyong kaperahan. Dahil gusto nang matupad ang pangarap, maraming tao ang pinipiling bumili ng kotse. Di ba? Katulad ng sinabi mo kanina, installment, di ba? Ngayon, parati siyang balisa at namomroblema dahil hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pangbayad para dun sa monthly amortization. Yan po ang problema. Diba? Pag maling pangarap, maling panahon, masisira ang buhay. Dagdag pa, gasto sa gasolina, sa repair, sa maintenance, sa toll fee, parking, at kung ano-ano pa, di ba? May kotse nga, baon naman sa utang. Parang na-achieve mo yung pangarap niya, pero Nasira ang buhay nasira niya naman dahil yung baon siya sa buhay utang. niya. Yung sinasabi namin, may mga pangarap tayong ingat, baka masira ang buhay natin. o yung iba naman nangangarap ng medyo maliit-liit naman, mamahaling cellphone, o kaya computer. Kahit installment ngayon, may mamahaling gadget pero walang pambayad ng renta. Nagtsatsaga na lang sa noodles araw-araw dahil sa pangarap niyang cellphone. Yun po ang naging problema. Oo. Kaya ka nagka-problema ang ganito dahil nangarap ka na wala pang panahon, hindi pa dapat. So, ang bawat pangarap may tamang panahon. O yung iba naman gustong gumanda ang career o tumaas ang kita. Yan. Trabaho ng trabaho pero kulang sa pahinga. Yan. Ano nangyari? Nagkasakit tuloy ng matindi. May kilala po kayong Yun ganyan? ang pangarap, Sa sobrang diba? trabaho, nagkasakit. Dahil nagkasakit, na-absent. Dahil na-absent, lalong hindi na-promote. Lalong iba natanggal pa sa trabaho. Kasi nga po, mali po eh. Kaya nga po, yung pangarap natin kuminsan nagdudulot ng masamang epekto sa ating buhay. Kaya may mga pangarap na we need to stop following. Yes. Yung iba naman napipilitang gumawa ng mali Yan. para umangat sa trabaho. 'Di ba? Kaya lang lalong nasisira yung trabaho dahil nahuli ng boss niya na nandadaya siya. Simple problema. Dahil may pangarap ma-promote, tumaas sa sweldo, gagawa ng kalokohan dito. So, ano nangyari? Nahuli, natanggal sa trabaho. Yung iba na-demanda pa, iba nakulong pa. So, dahil sa pangarap, nasira po yung kanyang buhay. Yun ang ayaw namin mangyari sa O inyo. kaya may nangarap na magkaroon ng karelasyon, di ba? Boyfriend, girlfriend. Ako, ginawa lahat. Ginasos lahat para magka-boyfriend, magka-girlfriend. Pero ngayon, malungkot at depressed sa buhay. Bakit? Kasi po, bauna sa utang, wala pang boyfriend, wala pang girlfriend, wala pang Apektado pa karelasyon. trabaho. Ayun. Yung po ang problema. Yun yung sinasabi kaya ingat po sa iyong mga pangarap. At dahil sa ating mga dreams or pangarap, nasisira ang ating buhay. Kaya nga, stop following your Or dreams. unfollow your dreams. May mga dreams na kailangan unfollow for the meantime. Maybe in the future, in another date, pwede mo ituloy, but they are dreams. You need to unfollow or to stop following. Marami pa tayong pag-uusapan, pero bago tayo mag-break, magbibigyan muna tayo sa tulong inspirasyon mula Santay Barley. Panoorin natin ito. Para sa tulong inspirasyon, have you ever asked yourself this question? Ano ba talaga ang difference between a successful person and a failure? You know, my answer is so simple. Marami nagtatanong sa akin ito. Ang isang successful person, honestly, is also a failure. But he just decided to give it one more try. Sometimes, the only difference is that a person who succeeded just decided, laban pa siguro tayo. Subukan pa natin isang beses pa. You know, ang isang successful na tao, kadalasan, dumadaan din yan sa maraming pagsubok. In fact, that person have already failed. Maybe hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. But he always give himself a chance to try it again. Or sumubok ng ibang pamamaraan na baka sakali, iba naman ang maibigay sa kanyang resulta. Alam nyo, dati naniniwala ako sa kasabihang, quitters never wins and winners never quits. Until ma-realize ko na sometimes, alam nyo, we need to quit on doing things that are not effective anymore and try to do things that are different. Baka sakali na iba naman ang maging result. Baka sakaling yung result ang mangyari, ito na yung hinihintay natin. Alam nyo, totoo that we should never quit in our dreams. Huwag natin ibababa ang ating mga pangarap just because nahirapan tayo or nag-fail tayo in the past. Baka ang kailangan lang is for us to explore other avenues. Look for other means of doing things. Or sometimes, baka kailangan lang nating baguhin ang pamamaraan kung paano tayo mag-isip. At maaring yan lang ang kailangan natin gawin for us to experience success in life. You know, many years ago, I always believed in this saying that if you want to change your life, you simply have to change the way you think. Nung bata pa tayo, we have a lot of dreams and aspirations to be a doctor, a lawyer,
to run our own business. Pero alam nyo, tuwing nakaka-experience tayo ng failure, marami sa atin, binababa na lang natin ang ating mga pangarap. Remember friends, we should hold on to our dreams. Baka hindi natin alam, we are really very close in succeeding. We just need to believe in ourselves, believe in our Creator, and believe that we are given the ability to succeed. Kailangan lang natin is to build that habit of giving it one more try. Always giving ourselves one more chance. That just might be the missing piece of the puzzle for us to experience success and great things in life. And I'm praying that all of you who are watching or listening to us right now will finally find their breakthroughs and success na matagal nyo nang hinihintay. This is Joey Marcelo. Remember, I'm here to inspire you and keep you on fire. Until next time, para sa iba pang tulong, inspirasyon. For more information, bisitahin niyo lang po ang mysante.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano-ano ang pwedeng mangyari kung susundin natin ang ating mga pangarap sa ating episode na Unfollow Your Dreams. Review number 1 tayo, review. Okay, number 1, warning lang naman. Baka sirain ng mga dreams mo ang buhay mo. Yan, pinag-usapan na natin kanina. Warning number 2, ito na. Baka sirain ng dreams mo ang buhay ng mahal mo. Yan. Alam niyo po, halos lahat ng tao may dream na magkaroon ng sariling bahay. Yung kanyang pamilya, yung mga mahal sa buhay. Masama bang dream yan? Hindi. Pero pwedeng sirain ng dream na ito ang buhay na mga mahal mo sa buhay. Bakit? Dahil sa pangarap na yan na magkaroon ng sariling bahay, bumili nga ng bahay kahit medyo malayo sa kanyang pinagtatrabahuan, di ba? O pinag-aaralan ng kanyang mga anak. Dahil mas mura nga ito at kaya naman nila yung pera, tinuloy nila. So may mga tao po ganyan ang ginagawa, kahit malayo, bibili. Dahil yun lang ang kaya ng budget, so bibili sa malayong lugar, bibili. Para makaroon ng pangarap na bahay. Kaya lang kung minsan, dahil sa dream nilang magkaroon ng bahay kahit malayo, nauubos ang oras nila sa biyahe. Maaga pala, aalis na sila ng bahay. Dahil malayo, gabi na sila makakauwi. Dagdag pa ang traffic. Madalas, wala na silang oras sa kanilang mga mahal sa buhay. Totoo yan. At naaapektuhan na tuloy ang kanilang relasyon. Di ba? Yung asawang lalaki sa asawang babae, magulang sa kanilang anak, at iba pa. At malamang naintindihan nyo, kayo po, marami pong kilala po kaming tao nakakaranas ng ganitong sitwasyon. At dumarating po nila sa punto na kanilang buhay, ito bakit sabihin nila, ba't ba kami bumili ng bahay sa pagkalayo-layong lugar na Natupad ito? nga yung pangarap mo na magkabahay ka, pero may iba namang epekto. Napektuhan po yung buhay nila kasi palagi silang pagod. At dahil palagi silang pagod, wala silang oras sa pamilya sa bawat isa. At kuminsan po, nagkakasakit pa sila. Ang main reason, kasi bumili sila ng bahay sa malayong lugar. At ngayon po, apektado ang buhay nila at relasyon nilang magkakapamilya. Some of you malaman nakaka-relate sa pinag-uusapan natin ngayon. Yes. Dagdag pa sa problema nila sa pera, di ba? Dati kasi nagre-renta lang, pero mura lang naman ang pamasahe. Tapos, papuntang trabaho o eskwelahan. Ngayon, dahil bumili sila ng bahay, malayo na. Nagbabayad na ng mortgage, tumaas pa ang gasto sa pamasahe. Yan. So, Diba? pag malapit ka doon sa pinagtatrabaho at pinag-aaralan mo, normally, pwede ka na mag-commute. Ito ang problema. Pag malayo, napupuwersa pong bumili ng sasakyan. Dagdag problema na naman yan. Yes. Dagdag gastos. Kung hindi man bumili ng sasakyan, yung pamasahe po papunta doon sa lugar na ang laki-laki. Dadagdag na naman po sa problema niyong pamilya yan. Again, balikan po natin. Ba't nagkaganyan ang pamilya niyo? Bumili kayo ng bahay na pangarap niyo. Oh. Yung Hindi po naman sinasabi masama namin. talagang bumili ng bahay. Kaya lang, ang sinasabi natin, ilagay sa tamang panahon. At tamang diba? paraan. Yes. At ito, di ba dati kapag may sira ng nirerentahan mong bahay, yung landlord yung magpapagawa. Ngayon, dahil sariling bahay na niya, Ikaw na magpapagawa. O, di ba? Ulitin po namin ha. Hindi masama ang mangarap ng sariling bahay
Pero siguraduhin nyo, gawin nyo ito sa tamang panahon at tamang paraan. Bakit nga? Dahil magdudulot ito ng maraming problema, pwedeng makasira ng buhay mo at ng mahal mo sa Yun buhay. po ang problema. Yung iba, dahil sa dream na magkaroon ng mas magandang buhay, mas magandang bahay, at mas magandang sasakyan, mas magandang school, at iba pang pangarap, pinili po ng nanay na magtrabaho sa ibang bansa. Ito na, ibang bang problema to. Ngayon, meron na nga silang magandang bahay, pero hindi naman sila magkasama sa bahay. Yan, problema. Meron silang magarang kotse, pero hindi naman magkasama sa biyahe. Yan. Ito po, napasin niyo po, Oo. gano'n po karami ngayong kilala niya. May bahay, kitang-kita niyo, may kotse. Pero yung nanay, yung tatay nila, 2, 3, 4, 5 taon na nilang di nakikita. Or, Oo. yung anak nila, matagal na nilang di nakikita. Bakit? Nangarap ng bahay, nangarap ng kotse, kaya lang po, may nagsakripisyo. Ano po nangyari sa kanilang relasyon? Nagkaroon po tuloy ang dalawang pamilya. Si Mister, Oh, no. problema pong malaki yan. Nako. Ito ang problema. Hindi ba gusto niyo pagandahin ang buhay niyo? Tama. May maganda nga kayong bahay, pero hindi naman maganda ang relasyon niyo. May maganda kayong kotse, pero palagi naman ang dami niyong problema sa buhay. Madalas kayo mag-away. Tama ba yun? Mag-isip po kayo mabuti. Oo, mas maganda yung eskwelahan ng anak. Oo. Pero nag-aaral naman kaya siya ng Oo. mabuti o sinasayang niya lang ang pinaghirapan ng mga magulang. Sa ibang bansa. No, So, oo. naintindihan niyo po to? So, hindi po masamang mangarap ng mga ito, pero uulitin po namin, gawin ang pangarap sa tamang paraan at sa tamang panahon. O kuminsan, baka hindi mo na kailangan, baka hindi mo abot talaga yung sariling bahay. Yes. Pero sama-sama kayong pamilya. Ano kaya? Mas maganda. O mas masakit, may nanay at tatay na nagtatrabaho sa ibang bansa dahil mahal nila ang kanilang anak. Pero halos 10 taon, yung iba nga 20 pa, na hindi na nila nayayakap ang kanilang mga anak. May kilala po kayong ganyan? Diba? May kilala nga po kami. Pagod na magtrabaho. Padala ng padala sa Pilipinas. Pero alam niyo po, parang hindi na sila magkakilala. Bakit? Hindi na sila nakikita eh. Sa Facebook na lang sila nagkakaalaman na nangyari sa buhay nila. Sa tingin niyo, yan pa yung pangarap niyong buhay. At ang masakit, mababalitaan pa nating hindi nag-aaral. Diba? At nalulong lulong sa na bisyo, yung anak natin. bisyo. Pero pag-isipan niyo, ba't ka ba nag-abroad? Para paganday ng buhay ng bata. Problema, larong nasira, di ba? Ang masakit na katotohanan ay kung minsan nasisira ng ating mga pangarap ang buhay ng mga mahal natin. Kaya, payo namin, please, stop following your dreams. May mga dreams po kayo, i-unfollow nyo na baka sirain nito ang buhay at buhay ng iyong mga kapamilya. Okay, Warning number 3. Baka sirain ng mga dreams mo ang buhay ng ibang tao. Ha? May kilala ba kayong mga taong gagawin ang lahat para maabot ang kanilang pangarap? Kung minsan, kahit ikasasama, ikasisira ng buhay ng ibang tao. Para ma-promote at tumaas ang sweldo sa trabaho, magsisinungaling, maninira ng ibang tao, gagawa ng mali. Nako, delikado May kilala po yan. kami ganyan, nasira ang buhay. Lalo na, bakit? May pangarap. Gumawa ng kalukuhan. Di sumabit, lalo natanggal sa trabaho. Oo, at para matupad ang dreams ng naging mayor or politiko ng dadaya, nananakot, nananakit, at kung minsan ako papatay. Yan. Alam niyo po yung kwento na yan. Bakit po nila nagawa yan? Dahil sa kanilang mga dreams o pangarap na kuminsan nasisira ang buhay ng ibang tao. Kaya, stop following your dreams. I hope mali na, no? Pero bago natin pagpatuloy po ang ating kwentuhan, sa araw na ito, bibigyan daan muna natin ang usapang real estate ni Rod Suerte Felipe. Rod! Hi Vic and Evelyn, thank you for inviting me again. Para sa Usapang Real Estate, pag-uusapan natin ang topic na ano ang pagkakaiba ng renting and buying a home. Number 1, financial considerations. Renting, you will pay a security deposit at monthly payments. Mababa ang upfront cost mo, pero wala kang nabibuild na equity. Buying, syempre, meron kang down payment, closing costs, and monthly mortgage. Mas malaki ang upfront cost mo, pero it allows you to build equity and may property appreciations. Number 2, flexibility. Renting, mas flexible, pwede kang lumipat pagka natapos na ang lease contract mo. Buying, you have a long-term commitment and can build stability
and freedom to personalize your living space. Number 3, maintenance and repairs. When you're renting, you have less responsibility for maintenance and of course, repairs. Kadalasan, sagot ito ng landlords mo. When you're buying, homeowners usually, they are responsible for the maintenance and repairs of their property, which can also increase the value of your property or your home. Number 3, investment potential. When you're renting, wala kang mabibuild na equity in potential returns. Of course, money paid for rent is money that you will never see again. Buying is an investment. Malaki ang potential to appreciate the value. It can build equity and potentially gain and return on your investment. Number 4, lifestyle and personal preferences. When you're renting, hindi ka nakatali sa isang lokasyon. Buying, establish roots in a community and potential long-term financial stability. Ang tanong, alin ang mas maganda? Buying or renting? Ito po, depende ito sa priority mo, sa needs mo at kakayanan mo. Nandito po ako para tulungan kayo kung ano ang makakabuti para sa inyo. Call me po at 310-689-9781 or email me at mydreamhouse777@gmail.com. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ron. Until next time, para sa iba pang usapang real estate. Magbabalik pa po ang tulong ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po balik. At Abeling Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano pwedeng mangyari kung susundin natin ang ating mga pangarap or dreams. Sa ating episode na, Unfollow Your Dreams. Okay. Warning number 1. Baka sirain ng mga dreams mo ang buhay mo. Warning number 2. Baka sirain ng dreams mo ang buhay ng mga mahal mo. Warning number 3. Baka sirain ng dreams mo ang buhay ng ibang tao. Ito, number 4 na tayo. Warning number 4. Baka hindi mo gusto ang resulta ng dreams Ayan. mo. So, isang pong problema, kaya ayaw namin ngayon sundin yung mga pangarap nyo. May mga pagkakataon, yung pangarap natin, pangit ang nagiging resulta. Oo. Sir, paano naman yan? O, ito to. Naalala ko yung isang tao na nangarap na maging matagumpay sa buhay. Nag-aral siya ng mabuti, nakakuha ng magandang trabaho, ginawa ang lahat para tumaas ang posisyon sa trabaho, na-promote ng maraming beses at naging presidente ng isang malaking kumpanya. Di ba? Pangarap niya, maganda natupad yun, niya di na. ba? Isang gabi habang nakaharap sa salamin, inisip niya ang kanyang buhay. Ito ang kanyang sinabi. Is this all I worked for? Pakisipan niya mabuti. Diba? Lahat ng pangarap niya, natupad niya. Pero no, makuha niya lahat, para sabi niya, is this all I work for? Ito na ba yun? Para bang nangyari po? Yung gusto niyang pangarap na natupad niya, parang hindi yun ang gusto niya. Oo, parang ang tanong niya, ito ba aking pinaghirapan? Parang hindi ito. Parang hindi ito yung buhay na gusto ko, di ba? Yun po ang problema. May mga pagkakataon po, yun ang gusto nating buhay. Gagawin natin lahat ang pwedeng gawin para makarating doon. Pero pagdating doon, parang hindi ito yung gusto ko. Problema pong malaki yan. Yes, at kung minsan meron tayong gusto, pero kapag nakuha na natin, hindi pala yun yung talagang gusto natin. Maghahanap tayo ulit ng panibago. Yun po ang malaking problema. Bigyan po namin kayo ng example para maintindihan. Sa relasyon, di ba may mga taong may dream na dream man at dream woman? Oo. Nung nakuha na nila at kasal na sila, naisip nila, parang mali ang dream nila. Kaya, ang kanilang dream, naging bangungot. Yun ang problema. matindi. Tapos maghihiwalay. At kung minsan, yung dream na gusto natin, hindi pala yun talaga ang gusto natin. Kaya stop following your dreams. So, ito, number 5. Ito maganda. Warning number 5. Baka ang dreams mo ay hindi dream ng Diyos para sa'yo. Ito po yung napaka-importante. So, sa malaking dahilan, bakit di gumaganda ang buhay natin? Marami tayong pangarap sa buhay. Pero marami po dito, hindi po ito ang pangarap ng Diyos sa buhay. Matandaan nyo, nung pinanganak ka sa mundong ibabaw, may pangarap at dream na ang Diyos para sa'yo. Yes. Kung itong susundin mo, sigurado ko, gaganda, sasaya ang buhay mo. Kadalasan lang po,
ang sinusunod natin, yung dream natin, hindi yung dream ng Diyos. O, kaya kung gusto nating maging maganda ang ating buhay at ang dream natin ay magkaroon ng magandang epekto sa ating buhay at ng mga mahal natin sa buhay, dapat ang dream natin ay ayon sa dream ng Diyos. Napaka-importante po nito dahil ito po ang tunay na bibigay sa inyo ng buhay na matagumpay, masaya, at makabuluhan. Yung bang fulfilled ka. Correct. Bakit? Kasi ang dream mo ay yung dream ng Diyos. At take note, tayo nagkakamali sa ating mga dreams, but ang Diyos never magkamali. Kaya pag inuna po natin at finalo natin ang dream ng Diyos, sigurado gaganda ang buhay natin. Ito pangako ng Diyos, the blessing of the Lord enriches and He adds no sorrow to it. Ang mga pagpapala ng Diyos ay nagpapaganda ng ating buhay at wala itong kasamang kalungkutan. Ang ganda pong pangako. Diyos po nagsabi yan, ha? Kaya nga po, kami po, palagi namin pinasabi sa inyo, please, unfollow your dreams. Ano gagawin namin? Follow God's dream sa buhay mo. Kasi po, nangako ang Diyos, pag yung dream niya sunod natin, maganda, maayos, at wala pong kasamang kalungkutan na ayaw natin mangyari sa ating buhay. Kaya lang, may pagkakataon sa ating mga dreams na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, di ba? Naaabot nga natin ang ating mga pangarap, pero marami naman ang nasisira sa ating buhay at mahal natin sa At buhay. ayaw mo yan. Sigurado ako. So siguro by this time, sir, ano ang dapat kong gawin? So meron po kaming payo sa inyo na gagawin nyo mula sa araw na to. Naalala kong sinabi ng Diyos sa Bible, there is a way that seems right to man, but its end is the way of death. Diyos na ho nagsabi. Ang sabi po niya, marami sa mga bagay na akala nating tama, mali pala. So anong dapat natin gawin? Kaya dapat kumonsulta tayo sa Diyos. Lord, ano yung plano mo sa buhay ko? Yes. Ano yung gusto mo mangyari sa buhay ko? Pag ito po'y ginawa nating habit, makikita niyo unti-unti, aayos sa ating buhay. Hindi na po yung plano natin importante, yung plano ng Diyos sa buhay natin. Or akala nating maganda, pangit pala. Kaya napaka-importanting alamin natin ang plano at dream ng Diyos sa buhay natin para maging maganda ang ating buhay. Ito po ang pangako ng Diyos. Sabi po sa Jeremiah 29:11, pangako po ng Diyos, for I know the plans I have for you, declares the Lord. So ano po? Ang linaw-linaw. Sinabi na ni Lord, anak, alam ko yung plano ko sa iyo. Ito lang problema natin malaki. Hindi natin alam yung plano. Yes. Sasabihin niya, sir, baka pangit naman yung plano ni Lord sa akin. Ito po. Specifically, ang sabi ng Diyos, ito plano niya, plans to prosper you. Gusto niyo yan. Plans not to harm you. Gusto niyo yan. Plans to give you hope and a future. O yan po. Ano pa ang gugustuhin nyo? Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kumbaga may plano na o dream ang Diyos sa buhay natin. Ano yon? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Diba ang ganda? Ang ganda po nun. So yung panalangin po namin mula sa araw na to, yung pangarap na yan, ang tanong niyo kay Lord, dahil si Lord may plano sa'yo. Alam niya yung plano niya. Ang kurso kukunin mo, sino mapangasawa mo, mag-abroad ka ba? O sa Pilipinas ka magtatrabaho? May plano si Lord. Pag nalaman niya yun, yun na magpapaganda ng buhay. Malamang ang tanong ninyo, paano ko malalaman ang plano ng Diyos? Sabi ng Jeremiah 29:12-13, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. That's it! So, manalangin po kayo, kausapin niyo si Lord. Unti-unti, malalaman niyo po ang kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Papaalam niya sa iyo dahil mahal po tayo ng Diyos. Sana mula sa araw na to, stop following your dreams. Stop following dreams sa sisirain ng buhay mo, buhay ng pamilya mo, at buhay ng ibang tao. Sir, ano gagawin ko? Simple lang. Yes, follow the dreams of God for you. Kaya don't forget, the dream of God has for you is much better than your dreams for yourself. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal ninyo sa buhay. Manalangin tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa araw na to. Pinaliwanag niyo po sa amin na may plano kayong maganda sa buhay natin. At panalangin ko po sa lahat na nanonood ng programang ito, sana manalangin sila. Alamin nila ang plano mo sa buhay nila. Paalam niyo po sa kanila yon at sana gawin po.
Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lalo yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lagi tandaan ha, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin na inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po, ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.